Yo, what's up guys? We're back dito sa aming channel. Today is December 23 and it's almost Christmas. Ayan, but still work mode pa rin tayo guys dahil nga po dependent tayo dito sa ating gagawin. Kung wala tayong ginagawa, wala tayong pera. Buti pa yung pera may tao. Yung tao walang pera. So, bali may ikakabit kaming mga awning windows. I mean, ED doors rather. My God, kahapon pala yung awning window. So, fix ko sa inyo yung pagkakaset up ng ating overhead closer. At the same time, yung ating mga ED door panels. Ayan. So, dito muna tayo sa ating ang tawag nito. Itong ating overhead closer na nasa loob na po nitong ating split tube with cover. So, bago ko i-flex po yung ating ginagawa, kung bago lang kayo dito sa aking channel, please subscribe and then palike and share na rin itong ating video. Huwag kalimutang click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future upload natin kagaya nito. So tara guys, flex ko sa inyo yung ating double swing na ED door. So ito yung ating ginagawang ED door. Bali, set up na po natin itong ating overhead door closer. Nasa loob na po ng ating split tube with cover. So, yung nakasanayan ko pong gawin is I always put a little bit of space dito sa kanya bago ko po ilagay itong ating bracket. Nang sa gayon, once we tight this one sa kanyang poste or dun sa aluminum na nakatayo, chances nga pala is didikit po yung ating overhead closer, in which I think may iwasan natin yung mga kumbaga mga awang. So mapoproduce natin yung series 0 na pagdudugtong ng ating split tube with cover doon sa kanyang poste. And then fix ko na rin sa inyo yung pagkakabutas natin dito sa kanyang split tube cover. So kadalasan kasi yung ibang gumagawa is sobrang laki po ng butas, kumbaga medyo ugly po siyang tignan. So I find a way na ma-minimize po yung butas, at the same time super clean at saka neat po siyang tignan. So hindi po siya applicable sa lahat po ng split tube. So I'm choosing this brand, EMC. Ayan, EMC po yung brand ng ating aluminum. So saktong-sakto lang po yung holding or yung space rather ng overhead closer dito sa loob na bahagi nitong ating split tube with cover. And then of course naglagay din tayo ng holding. Ito po yung axis natin sa pag-a-adjust ng ating door. So that's how I set up our overhead closer dito sa kanyang split tube with cover. Ayan, comment down below mga pips kung okay ba yung ating ginawang pag-a-assemble o pag set up rather ng ating overhead closer dito sa kanyang split tube with cover. So di na natin tatanggalin yan. Tatanggalin natin para mas makita ng ating mga viewers. Wait lang guys ha. Okay, medyo mahirap tong tanggalin eh. Ano ba yung pwede kong gamitin? Dahil pagpalitan eh. Yan. That's it. So yan po yung loob na bahagi ng ating split tube cover. Yan, I grind it para mas malinis po yung ating cover. Then this is how I set up the overhead closer. Ayan, rivets muna yung ating nilagay dahil nga po when we install this one, since idadirect natin ito sa overhead or sa opening talaga ng ating door, so we can just hold this one and then put some screw. So yung kadalasan ginagamit ko dyan is thick screw na 1/2 yung taas na pangkahoy. And then this one as well, rivets din yung nilagay ko sa likurang bahagi nito. Ayan, rivets po yan dahil nga po maglalagay naman tayo dito ng thick screw pa rin para mas durable talaga. So yan po yung naging kalalabasan ng ating pag set up ng ating overhead door closer. So let's get back there. Ano ba yun? So punta tayo dito sa sa ating mga door panels. So
Bali na-flex ko na po ito kung paano natin dinunugtong. Pakita ko na lang sa inyo kung paano ko po iniiwasan yung mga screw. Ayan. Dahil nga po pag hindi mo yan iiwasan, chances are may gap po dito. So nakakapangit po siyang tignan. Kumbaga, anong tawag nito? Basta may awang sa ilalim nito pag hindi mo po yan kinakaltasan. And then make sure na 0-0 po yung pagkakadugtong niya. Ayan. Kita ba? Wait lang guys. Dito sa taas na bahagi. So ayan. 0-0 po yan guys. So next thing na gagawin dito is lalagyan na lang ng cover yan. And then flex ko na rin sa inyo yung pagkakaset up natin ng anong tawag nito? Lock set. So ayan, make sure na 0-0 pa rin po yung pagkakadugtong ng sa gayon or pagkakalagay, pagkakabawas rather ng opening ng to make it more clean and very precise. Kumbaga na ayan sobrang clean tignan siya and then very functional siya. Then punta tayo dito sa ating mga flash bolt. So since wala pong available na brown, so puti po yung ating ginamit. Ayan guys. So same process, siguruduhin nyo pong malinis po yung pagkakabutas nung sa gayon malesen nyo po yung awang or yung mga space sa gilid. And then since wala pong inclusion screw, kaya niribits ko na lang po. And then wala rin pong inclusion na guide, this one. So nag-customize tayo ng angular na 1/8 by 1 by 1. Ayan, na ginawa nating guide sa ating flash bolt. So make sure na yung butas is just enough. So since this one medyo malaki ng konti, pero okay pa rin naman. Konting overlap or konting sobra lang, but that's fine. Carry pa naman yan. As well as dito sa babang bahagi, same process pa rin yung ating ginawa. I make a hole na i-fit lang po dito sa ating flash bolt. Ayan. Nga pala yung brand ng ating flash bolt is GLC. So that's how I set up my ED doors. So kung bago lang kayo dito sa aming channel, please subscribe and then like and share na rin dito ang aming makabuluhang video. Makabuluhan ang tawag dyan. Init daw kayo, parang imperno yung aming lugar guys. So Merry Christmas and have a good day. Bye bye for now.